Kumusta na po ang mga naka-home quarantine dyan? Buryong na po ba kayo? Kagaya nitong picture na to. Sabi niya, gusto ko nang umabsent sa bahay. O kagaya po ba kayo ng iba na chill lang? Sabi nga po nung isang quotation na nabasa ko dati ay, days are made special with a smile. So smile at everyone, smile at everything, smile at any occasion. A friendly reminder from the Philippine Mental Institute. Alam po ninyo, dalawa talaga yan eh. Ano, po, pwede talagang bored ka, pwede rin talagang chill ka lang, no? Pero pwede ba talaga yon na patawa-tawa ka lang, no? Sa lahat, no? Yeah, pwede rin naman, no? Kaya lang ingat, baka mapagkamalang ka, no? Kasi ngayon po ay gusto kong pag-usapan natin yung tinatawag natin na ECQ, no? At medyo yung iba ay negative ang dating sa atin yan, pero I'm not going to talk about enhanced community quarantine. Rather, I'm going to talk about enhanced Christian quality. Enhanced Christian quality. Bakit? Ano bang ibig kong sabihin? Kasi whether you are bored or you are just chilling, alam niyo po, ang dapat na resulta pala ng quarantine sa atin bilang mga Kristiyano is to improve our quality, for us to be better persons. Alam niyo yung ba? Kasi kung isipin natin, no, meron bang bungang idinudulot yung naka-lockdown, yung para ka lang inilagay sa isang tabi, para ka nakakulong. No? Pag-isipan nyo to no? Yung higad, kinulob sa kukon, naging paru-paro. No? Yung katas ng ubas, kinulob, naging mamahaling alak. Kahit yung isda, tinan mo, kinulob, naging bagoong. Yung tao, kinulob. Ano nangyari? Tumaba. No? Yung Kristiyano kaya, pagkatapos kulubin, ano nangyari? Nag-backslide? No? Alam nyo, dapat pag nakukulob, makita natin na pwede pala na mayroong magandang resulta. So let's talk about the positive results. No? Positive result. No? Anong positive result? Kaya hindi ng lab result, hindi ng lab test, kundi positive result ng ating ECQ, no? Kapag nako-quarantine, pag nangyayari yung mga ganitong mga sitwasyon, ano ba yung magandang resulta nito dapat sa buhay natin? Kaya nga sabi ko nga ay enhanced Christian quality. Kasi sa nangyayari ngayon, di ba, yung mga naka-quarantine, ayan, mayroong mga negative effect. Isa na yan ay sinasabi nila na i-stress ang internet. Bakit? Kati-TikTok ng mga tao, kani-Netflix, kayo YouTube, no? Kaya pati internet, imagine, no, na i-stress. Pero meron ding positive effect. Ano yung positive effect? No? Isa yang maganda, yun daw air quality, nabawasan ng pollution. Wow, mabuti pa ang air. Nag-improve ang quality. Pagtingnan nga yung katabi dyan, kung nag-i-improve. No? Kasi mahalaga ho pala talaga sa buhay na itong mga pinagdadaanan natin ngayon ay nagdadala sa atin ng positive result. And how is that? Tingnan natin ito. Jeremiah 29, starting with verse 4 hanggang 11. Sabi niya, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. No? Exile. Okay? Pag sinabing exile, ito yung mga pinatapon ng Panginoon. Ibig sabihin, sila ay pinalayas. Sila ay nakatira sa Israel, particularly sa Jerusalem, pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ay pinalaya sila ng Panginoon at dinala sila bilang mga bihag sa Babylon, na ngayon nga ay malaking bahagi, Iraq. So pagdating doon ay, of course, para silang naka-lockdown, no? Bakit? Kasi nga dinala sila sa bayan na kanilang pinanggalingan, tapos dinala sila sa isang lugar na mga bihag. No? Hindi man sila talagang yung nakakulong sa mga selda, pero sila ay parang naka-lockdown sa ibang lupain. No? So, bakit? Kasi nga dahil sa katigasan ng kanilang ulo nung panahon na yon. Pero ito ang mensahe sa kanila ng Panginoon sa mga exiles na ito. Verse 5, no? Sabayan niyo ako magbasa. Sabi niya, build houses and live in them. Sabi ko, sabayan niyo ako. No? Wala ako naririnig.
Okay, sige, sabay-sabay. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Verse 6. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. Verse 7, but seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. Verse 8, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you, and do not listen to the dreams that they dream. Ito yung mga false prophets. Verse 9, for it is a lie that they are prophesying to you in my name. I did not send them, declares the Lord. Verse 10, for thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Verse 11, actually itong verse na to, sikat to. Sabi niya, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So pag-usapan natin ngayon, no, paano bang i-enhance yung ating quality bilang mga mananampalataya, no? Na ang aim nga natin is for us to be better persons. Dapat itong mga pinagdadaanan natin ngayon, kaysa maging pangit ang epekto sa'yo, let it have a positive result in your life. So how to have positive result? Okay, number 1, adapt. Adapt. Alam niyo, sabi nila, ang mga Pilipino raw kilala pagdating sa galing sa pag-a-adapt. Pag ang isang Pilipino napunta sa ibang bansa, makikita mo talagang adaptable yan, no? Madaling mag-adjust, ibig sabihin, no, sa kultura ng iba. Kaya nga sabi nila, tingnan mo mga Pilipino, no, pagdating sa Pilipinas, pag anda sa Pilipinas, makalat. Pag dinala mo sa ibang bansa, no, masinop, maayos. No, kung sa ibang pag nasa ibang bansa yan, hindi yan dudura kung saan-saan. Pag sa Pilipinas, no, lahat yata tingin lababo. No, pag sa ibang bansa, sumusunod sa batas. Pagdating sa Pilipinas, no, hindi sumusunod. No, ibig sabihin, tayo kayang mag-adapt sa totoo lang, no? Magaling daw sa adapting ang mga Pilipino, no? Gaano ba kahalaga yung pag-a-adapt? No, isipin mo na lang ganito, no? Halimbawa yung voltage adapter, 'di ba? Nakabili ka ng isang gamit na 110, halimbawa, kung ito nabili mo sa US, most likely, no, so 110 yung kanyang voltahe, tapos gagamitin mo sa Pilipinas na 220, so anong kinakailangan mo? No? Kinakailangan, of course, ng regulator. Anong purpose ng regulator? Para mag-adapt. O kaya, isa pa ganito, no? Kung yung plug mo, halimbawa yung pabilog, tapos, siyempre, hindi mo maisaksak sa saksakan natin dito, ang mangyayari, kinakailangan mong bumili ng adapter na yung kanyang pinaka-plug ay 2 flat, no? Para nang sa ganon magamit mo, no? So ang point ay mahalaga yung pag-a-adapt. Bakit? It's either kapag hindi mo pag yung sa regulator na lang, pag hindi nag-adapt, pwedeng sumabog, pwedeng masira yung gamit. O kaya yung iba naman yung saksakan, kapag hindi ka gumamit ng adapter, sayang yung gamit mo. Bakit? Hindi mo nga maisasaksak kasi nga flat yung butas, bilog yung iyong pangsaksak, no? Okay? So, mahalaga yung pag-a-adapt. Okay, ngayon, at actually sa nangyayari ngayon, no, talagang ginagawa natin, nag-a-adapt tayo. Right now, no, even myself, alam nyo, nasanay ako na nagpipreach sa maraming tao, no, yung worship team natin, sina Louie, no, sanay na nagpapakanta sa maraming tao, pero itong ginagawa natin ngayon ay pag-a-adapt. Bakit? Hinihingi ng pagkakataon. We have to learn something from the Apostle Paul in this area. Tingnan nyo to Philippians 4, verse 12 hanggang 13. Sabi niya, I know how to be brought low, and I know how to abound. Sabi ni Paul, ang galing, no? Sabi niya, marunong ako, alam ko kung paano mga ilangan, kung paano nasa baba, alam ko rin kung paano managana. Tapos sabi niya, in any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger,
abundance, and need. Sabi niya, alam ko na ang sikreto kung paano mabuhay sa iba-ibang sitwasyon. Sa kanya isinunod uli yung isa pang sikat na verse, yung verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. I can do all things through Him who strengthens me. Yung pala ang context nun. Di ba yung iba kasi kiniklaim nila yan kung saan-saan. Di ba? I can do all things through Christ who gives me strength. Di ba? So, pero alam niyo, ang pinaka-context talaga nitong verse na to, sabi niya, ay kahit anong sitwasyon, kaya kong mabuhay. Bakit? Through the strength that Christ gives me. Na kahit na nasa pangit akong sitwasyon, nasa magandang sitwasyon, I can do all things. I can cope. I can adapt. Pakisabi nga yan ng malakas. No? I can do all things through Christ who strengthens me. Yun po ang ibig nating sabihin. Ano po? Alam niyo, whether we like it or not sa buhay, kinakailangan nating mag-cope. Kinakailangan nating mag-adapt. No? So, paano yan? In connection dito sa mga Israelita, no? Ano bang pag-adapt ang sinasabi ng Panginoon? Okay, for us to understand. Alam niyo, ang mga Israelita, nung unang panahon, sa panahon ng Old Testament, madidivide nyo sila sa tatlong kategorya. Anong unang kategorya? Ito yung mga pre-exilic Jews, yun yung una, pre-exilic, ibig sabihin before the exile. Tapos yung mga exilic Jews, sino naman? Ito yung mga nasa exile. Sino yung mga, ito yung mga kinakausap ni Jeremiah sa panahon na to. No? Tapos yun namang mga post-exilic Jews. Ito naman yung mga Hudyo pagkatapos na ng exile, no? So halimbawa ganito 'yan, no? Sino ba yung mga pre-exilic Jews? No, andiyan yung mga sikat, siyempre, halimbawa sina Isaiah, no? Yung mga bago pa sila masakop kasi ng Babylonia. Tapos yung mga exilic Jews naman ay ayan yung mga sikat diyan, sina Esther, sina Daniel, no? Panahon niyan kasi na sila ay nasa ibang bansa during exile. Sino naman yung post-exilic? Ito naman yung mga Hudyo, yung mga sikat diyan ay sina si Rubabel, di ba? Yung sina Sekaraya, no? Yung binanggit din siyempre si isa pang Joshua, the high priest. No, ito naman yung mga tapos na kasi ang exile. Nakabalik na sila sa kanilang lupain sa Jerusalem. Ngayon, bakit ko ba sinasabi ito? Okay, ang mga kinakausap ng Panginoon dito sa pamamagitan ni Jeremiah nung panahon na to ay mga Israelita na siyempre dati pre-exilic sila. Okay? So galing sila sa dating buhay, yung normal nilang buhay sa Israel. Kaso nga, sinugod sila ng mga Babylonians. Pagkatapos tinangay sila, naging exilic sila. Okay? Ngayon, habang nasa exile sila, ay umaasa sila, sabi nila, hindi, tutulungan tayo ng Diyos dito. Hindi, makakaalis din tayo agad dito. Kasi nga may mga false prophet na nagsasabi ng ganon. No, sinasabi sa kanila, hindi tatagal yung pananatili nyo dyan sa lugar na yan. Makakabalik kayo sa inyong bansa sa lalong madaling panahon. No? So, makakabalik kayo sa Israel agad. No? So, kaya ang nangyari tuloy, yung mga Israelita na andon sa Babylonia habang nasa exile, ang iniisip nila agad ay yung pagbabalik. So sila ay, isipin nyo po dito, ganito sila, nasa exile sila, pero ang utak nila post-exilic. Okay? O ngayon, ganito. Sa panahon natin, tayo, siyempre, andito ngayon, galing tayo pare-pareho sa pre-ECQ. No? Tapos ngayon, ay nasa ECQ period tayo. Okay? Ngayon, nasa ECQ period tayo, of course, sa totoo lang, darating ang post-ECQ. Matatapos din po ito, okay? Matatapos din yung crisis. Pero the thing is, hindi po pwede na habang nabubuhay ka dito sa panahon ng ECQ, ang utak mo puro nasa post-ECQ. Okay? What I'm saying is, okay, naka-quarantine tayo ngayon, pero kung ang utak mo ay puro tungkol sa pagtatapos ng quarantine, no? Nako, ang hirap ng ganon. Ang mga Israelita,
kaya sila pinagsasabihan ng Panginoon ng panahon na yan, no? Sabi niya sa kanila ay sa verse 5, no, magtayo kayo ng inyong bahay, magtanim kayo ng inyong mga makakain, mabuhay kayo diyan. 'Di ba? Anong sinasabi ng Panginoon? Hey, stop thinking about the post-exile. Kundi sabi ng Panginoon sa kanila, ngayon ito yung sitwasyon ninyo, take note in other words, sinasabi sa kanila ng Panginoon, get a life where you are. Get a life. Pakitapik nga yung katabi, pakisabihan, get a life, bebe. Kung wala kang katabi, tapikin mo sarili mo. No? Sabihin mo, get a life, bebe. Yeah, get a life. How? Number 1, adapt to the abnormal. Adapt to the abnormal. Alam niyo, sa ganitong mga sitwasyon, ano gagawin mo? No? Mayroon tayong normal na kinasanayang buhay. No? Pero paano magkaroon ng buhay, yung buhay ko ngayon? Kasi pag sinabing get a life, by the way, no? Nabubuhay ka nga, pero wala kang kabuhay-buhay. Di ba? Parang, yung buhay mo kasi ay yung hindi mo matanggap yung sitwasyon mo ngayon. Kagaya ng mga Israelita, kaya sila sinasabihan ng Panginoon, hey, get a life there in Babylon. Kasi pag ang thinking ninyo ay puro pag-aantay na makauwi kayo, makabalik kayo, anong mangyayari sa inyo? No? Natural, mahihirapan lang lagi ang kalooban ninyo yan. And that's the same thing. Kung tayo, andito ngayon sa ECQ, pero kung mag-isip ka, post-ECQ, then you are always waiting for the ECQ to be lifted. Your life will be an easy and comfortable and happy and productive. No, kaya nga po kung paano, alam niyo, dati nga sinasabi natin, no, na don't live in the past. No? Alam niyo, sasabihin ko ngayon, don't live in the future. No? Don't live in the future. Don't live in the post-quarantine. No? Yung lagi kang doon nakatingin, laging 'yon ang iniisip mo. Why? Ikaw din, pinapahirapan mo yung kalooban mo. Tapos, wala pang magandang nangyayari sa buhay mo. Okay? How do we do that? Okay, number 1, ito, advice ko, don't think of what you'll do after the ECQ. Think of what you can do during the ECQ. Okay? Ano uli? Don't think of what you'll do after the quarantine. Think of what you can do during the quarantine. Kaysa ang isip mo, puro doon sa, anong gagawin ko pag wala na ang quarantine? Di ba yung iba may bucket list na? No? Yung lahat ng fast food, kakainan ko. Mag-aalmusal ako sa Jollibee, manananghalian ako sa McDo, maghahapunan ako sa KFC, no? Magmimerienda ako sa Chowking. No? Puro ganun yung isip. Kung saan ako kakain. Yung iba ay mamamasyal. No? Magjo-joyride ako. Magdadrive ako hanggang Baguio. No? Yung iba ay yung lahat ng mga pupuntahan. Lahat ng mga dadalawin. No? Yun ang mga iniisip, mga gagawin after the quarantine. Okay, walang masama doon. No? Pero kaysa puro ganun yung iniisip natin, ba't hindi natin isipin yung magagawa natin ngayong mismong naka-quarantine tayo? Halimbawa, kaysa puro family outing ang iniisip mo ngayon, why not think and act on having a family altar? Kaysa puro pamamasyal, yung iniisip, puro paggagala, no? Bakit hindi mo naman isipin na magkaroon ka ng me time at lalo na mas maganda, no, your time with God, no? Kaysa puro kung paanong kumain sa mga susunod na mga araw, no? Ba't di mo isipin naman kung paano mong babantayan yung iyong health sa panahon na to? Di ba? Yung bang, kasi may mga bagay sa totoo lang, na kapag hindi mo inumpisahan ngayon, na may marami tayong oras, malamang hindi mo na rin talaga magagawa. So, di ba po, mas maganda isipin mo, no? Pagkatapos ng quarantine na to, no? I'll have a better health. No? Pagkatapos ng quarantine, lalabas ako na yung abs ko ay mayroong 7 packs, no? Para may bonus. Di ba?
Kaysa puro bilbil, pagpapalaki ng bilbil yung ginagawa mo. Di ba? So, think of what you can do right now sa panahon ngayon. Okay, another thing na advice ko, no? Don't count what you are missing. Count what you are having. Huwag mong bilangin yung mga namimiss mo, yung mga nawala, sayang yung ganito. Ay, namiss ko yung ganito. No, ay, birthday ko, hindi nakapag-celebrate. Di ba? Yung mga ganon, no? Think of what you are having or count those things that you have, no? Yan ang tingnan mo, no? Yung mga magagandang mga bagay na mayroon ka ngayon, yung mga andyan na mga nai-enjoy mo, no? Yun ang mas maganda na binibilang natin, no? Sa totoo lang po, ako, siyempre, may mga bagay na namimiss ko. Okay, yung pong pagsasama-sama natin, no? Ako talaga namang yung mula Lunes ko hanggang Linggo talagang may mga ginagawa, no? Nagpupunta kung saan-saan, puno yung oras, no? And actually, I'm missing a lot. Sa totoo lang po ngayong linggong ito, ay dapat nasa US kami ni Pastor Rawing, dapat nag-conduct po kami, may schedule kami para mag-conduct ng encounter doon, no? I miss that, no? Pagkatapos sa May, na-miss na rin namin, hindi na rin tsak matutuloy yung pong encounter uli sa Australia, no? So, ang daming mga nami-miss. Pero ako, sa totoo, you'll ask me, masama loob ko, hindi. Hindi, no? Okay lang po ako, no? I'm good with that. Bakit? Kasi po, hindi ko tinitingnan yung mga na-miss eh. Ang tinitingnan ko yung mga bagay na mayroon ngayon, no? At ini-enjoy ko siya, no? Halimbawa, no? Nung panahon po na normal ang lahat, ay parang mayroon akong desire na ay doon sa bahay namin makapagpahangin paghapon kasi may terrace po kami, no? So masarap magpahangin doon. Pero hindi ko nagagawa yun kasi nga wala ako sa bahay. No, gabi na nakakauwi. Ngayon ako, yun yung mga nai-enjoy ko ho ngayon. Dati may desire ako, sana naman makauwi ako ng maaga sa bahay, makapanood man lang ng balita. Hindi ko ho nagagawa yun. Hindi ako nakakapanood ng balita sa gabi. No? Hindi na sariwa yung balita pag pinanood ko yan kasi malamang sa umaga na habang nagbe-breakfast. No? So, replay, halos inulit na lang yon, no? Pero ngayon, ayan, nagagawa ko po yan. Dati dinidesire ko, sana makakain naman kami ng maaga. No? Yung bang, kasi po nangyayari sa akin, yung nagiging acidic na, no? Dahil sa late na kumain, tapos naantok na siyempre, napipilitang kumain ng maaga. No? Pero even that, ngayon, i-enjoy ko, nakakakain ng maaga. No? Things like that. No? Yung salo-salo kami na pamilya. No, ang daming pong magagandang mga bagay, no? Natuturuan ko mag-exercise yung mga anak ko, no? So don't count the things that you are missing. Count those things that you actually have right now, no? Ngayon, ganito po. Itong sinasabi kong ito ay ma-appreciate po ninyo at makikita nyo yung value po nito. Depende kung anong mahalaga po sa buhay ninyo, no? Kasi ganito yan no? Issue talaga yan ng values. Kung halimbawa, ang value mo, yung health mo, natural ma-appreciate mo yung sinasabi ko, pwede akong mag-exercise nga pala. No, pwede akong magpalakas ng katawan sa panahon ngayon. No? Kung value mo, pamilya mo, gusto mo maging maganda yung relationship ninyo, then you will take this time. Pagkikita mo, ang laki pala talaga ng magagawa ko. No? Kung value mo, education, hindi lang yung pumapasok. Yung iba nga kasi dyan, di ba, pumapasok lang para magkabaon. No? Pero kung gusto mo talagang matuto, then ang daming pwedeng basahin. Huwag mo sabihin, wala akong books, pastor. Ang daming nga, i-google mo lang, mababasa mo na Di ba, ang dami mo, kung pagkatuto talaga, mahalaga sa'yo. Di ba, sa totoo lang, may magagawa ka. No? Kung mahalaga sa'yo yung relationship mo sa Panginoon, alam niyo, yan, makikita mo, dami ko palang magagawa. Kung talagang value mo yung paglilingkod kay Lord, yung totoong ministry Kasi po, pwede talaga you love the crowds but you do not love individuals Di ba? Yung ministry sa'yo, yung nasa stage, maganda, daming tao. No? Pero if you love individuals, makapaglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Pwede mong tawagan yung disciple mo. Di ba? Pwede kang mag-follow up. Di ba? Pwede kang mag-invite makinig ng simbahay. Di ba? Ang dami nating magagawa. Sa totoo lang, no, depende yan sa mga values natin. Kaya what I'm saying is, it is not really true that that there's nothing to do during these times. Ang daming pwedeng gawin. Depende sa values mo.
Kaya nga po, andito tayo, nabubuhay tayo sa abnormal, no? Adapt, no? Mag-adapt tayo sa abnormal na sitwasyon. Get a life, bebe. So yun na, how to get a life, no? Adapt to the abnormal. Pero pangalawa, no, how to get a life sa panahong ito, no? Adapt to the new normal. Adapt to the new normal. Ngayon, nabubuhay tayo sa di ba? Abnormal. Yan. Tapos, ano po ba ninyo? Sabi po nila ay, pagkatapos nito, iniisip natin na, okay, pagtapos ng quarantine, balik na sa normal lahat. Alam nyo, sabi ng mga experts, hindi natin ma-expect na gano'n. Kundi ang pwede nating ma-expect yung tinatawag na new normal. New normal. No? Ano yun? No? Alam nyo, may mga bagay na pwedeng kinasanayan natin dati, hindi natin ma-expect na pagkatapos nitong crisis na to ay andyan pa rin o yun pa rin yun. Pwedeng bumalik siguro, katagalan pa, pero hindi agad-agad na babalik. So what do we do? No? Kung paano pong sinabi ko kanina, don't live in the post-ECQ, sasabihin ko rin naman, don't live in the pre-ECQ. Kasi you have to adapt to the new normal. Yung bago yung quarantine, ito yung normal namin di ba? Pagkatapos ng quarantine, hahanapin ba natin yung before quarantine times? Hindi. Kasi nga meron silang tinatawag na new normal. Kapatid, whether you like it or not, may mga bagay talaga na hindi na maibabalik. Ouch. Di ba? Halimbawa, yung girlfriend mo, dahil sa matagal kayong hindi nagkita, naligawan ng kapitbahay. Sabi nga nila, kung sinong mas malapit sa balon, siyang unang makakaigib. No? Ansyakit best. Di ba? Pero sa totoo lang, di ba? May mga bagay na hindi mo ma-expect na babalik talaga lahat sa dati. Kaya nga, move on. No? Move on. And I'm saying this, no? Alam nyo, hindi po ito applicable dahil lang sa mayroong crisis ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, yung idea ng new normal, talaga yun ang reality, nangyayari yan sa buhay. Ngayon, siyempre, yung tinatawag nating new normal ay parang worldwide siya, nationwide, pero tayo sa kani-kanyang buhay, laging from time to time, nagkakaroon ng new normal sa buhay natin. Tama? Tama? Di ba? Lumipat ka ng bahay, nag-asawa ka, yung mga anak mo, nagkanya-kanya na ng buhay, o di, mayroong kani-kanya tayong new normal. Kaya itong sinasabi ko po ngayon, applicable sa lahat ng sitwasyon sa buhay. No? Na kinakailangan pala natin talagang matuto na mabuhay sa new normal. Okay? Ngayon dito po sa sitwasyon ngayon, no? Ano ba yung mga sinasabi nilang new normal? Halimbawa ganito, no? Sa ano po ito, sa CNN ko yata na kita yung balita, no? Nasabi nila ay ang mga po pwedeng mawala na practice pagdating ng new normal ay yung handshaking. No? So mayroon nang sabi, actually, that's a disgusting practice. Mabuti pa talaga yung mga Chinese, no? Yung mga Koreano, no? Yung mga Chinese gumaganon lang, di ba? Yung mga Koreano gumaganon lang. No? Hindi nga, di ba, nagbabaw lang yung greetings. Kasi tayo, nakuha natin sa West, touchy tayo. Di ba? Pero, oo nga, no, kung tutusin, di ba, sabi nga, pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao ay kamay. Yung isa na yan, kamay. No? Isa sa pinakamarumi. And yet, masyado tayong touchy. Di ba? So, sabi nga nila, baka sa new normal, yan yung practice na yan ay mabawasan na. No? Ako medyo, okay ako dyan. No? Yung pagmamano, sa totoo lang. No? Ako, okay ako dyan. Di ba? Na mawala na yung mga na hindi natin practice yung pagmamano, no? Kasi hawakan mo yung kamay, tapos ilalagay mo sa noo mo. Kung mayroong doon, dumi doon, ililipat mo sa kabilang noo, di ba? Tapos kung ang daming nagmano sa iyo, ang daming nalipatan na noo, no? Alam, mga small things, no? Pero mga sinasabi nga po pwedeng mawala sa new normal. No nga, no? Pero maganda nga rin 'yon, no? Na pag-isipan, kapag sa new normal, ayos, no? Yung mga tao mas magiging health conscious, magiging mas sanitation conscious, mas malinis sa katawan. O di ayos.
Di ba? Oo nga naman, no? Sipin mo nga naman kung boyfriend mo, no, hindi mo namamalayan, kulangot ng kulangot. Tapos mamaya, pag nakita kayo, hinawak-hawakan yung pisngi mo. Di ba? O di mas mabuti na rin, no, na mayroong new normal. No? Pero dito sa Israel, ang sinasabi sa kanila ng Panginoon ay sa verse 6 and 7. Tingnan nyo, verse 6 and 7. So they were thinking nga kasi na, di ba, balik din sa normal, makakauwi rin tayo. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, verse 6, take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters, multiply there, and do not decrease. Sabi ng Panginoon, no? Mag-asawa kayo dyan, yung mga anak nyo, ipakasal nyo na dyan. Why? Sanayan nyo na ang sarili nyo. Dyan na talaga kayo titira sa Babylonia. Kaya hindi kayo aalis dyan. Matagal pa bago kayo umalis dyan. That's your new normal. Mag-adjust na kayo dyan. No? Mag-adapt na kayo dyan. No? Yan na ang bago ninyong buhay. Tapos sabi ng Panginoon, do not decrease. Huwag kayo magpapakunti dyan. Magparami kayo dyan. No? Ibig sabihin, pagpasok ng new normal, kaysa isipin mo yun, bayan mo na, wala na akong pakialam. Hindi. Sabi ng Panginoon sa kanila, be productive. Mabuhay kayo ng maayos, ng responsable sa mga sarili ninyo. No? Mag-prosper, increase. Sabi niya, do not decrease. At magandang payo po yun sa pamumuhay sa new normal. No? Magandang pag-isipan natin to. No? Mayroon akong gusto i-share sa inyo na matagal na rin na quote na nabasa ko dati. Sabi niya ay, when life throws you lemon, make lemonade. When life throws you scraps, make quilt. Tapos, sabi niya ay, because life is 10% of what happens to you and 90% of how you respond to it. Dahil mga Pilipino po tayo, binago ko ng konti. No? Pakinggan niyo to. When life throws you tomatoes, make ketchup. When life throws you trash, make a junk shop. Because life is 10% of what happens to you and 90% of how you respond to it. Tatanungin niyo ako, ano bang talaga mangyayari sa susunod, Pastor? Ano bang magiging new normal? I don't know. Pero that's only, kahit ano pa yan, remember, that's only 10%. No? 90% is how you respond to it. Kaya nga mahalaga pala, no, na, oo nga, adaptable ako. No, pwede ako, nagre-ready ako. Alam niyo, sa totoo lang, pinagpipray ko ngayon yan. Sabi ko, Lord, prepare me, my family, my ministry to the new normal. Prepare us for the new normal. Di ko alam kung ano pa yung new normal talaga. Pero ihanda nawa tayo ng Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, bless us in the new normal. Pagdating na pagandun na kami sa new normal na yon, Lord, pagpalain mo pa rin kami. Gamitin mo pa rin kami. Makasabay kami, huwag kami mapag-iiwanan. No, magta-thrive kami pagdating ng new normal. So anong dapat mong gawin? No? Alam nyo ngayon, na mas may panahon tayo, make the most of your time. Don't waste time. Ang daming po pwedeng gawin. Pwede ko palang ihanda ang sarili ko para sa new normal. At ngayon pala, magde-develop na ako. No? At kung ano yung ginagawa ko ngayong naka-quarantine, pwede kong dalhin pala ito at mapakinabangan sa pagkatapos ng quarantine. No? So, mas magandang maging productive sa panahon na ito. So, instead na puro ka Facebook, Netflix ka ng Netflix, napanood mo na yung Crash Landing on You, inulit mo pa uli, no? Para bang mababago pa ang kwento ni Yun Seri at ni Captain Ri. No? Sa totoo lang, kapatid, walang masamang maglibang. Pero ganun na lang ba? No? Puro pagpapalipas ng oras, puro pagpapalibang, do something that is productive. Do something that is productive. Get a life, baby. So that's number 1, no? Adapt. Paano bang magkaroon ng positive result itong pagku-quarantine? How to have enhanced Christian quality, no? Number 1, sabi ko nga, adapt. Number 2 ay accept. Mahalaga ang pag-accept. Pagtanggap. Anong ibig natin sabihin diyan? Balik tayo doon sa Jeremiah 29. Pag sabi ng Panginoon sa kanila, no, verse 8 ay, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you.
And do not listen to the dreams that they dream. Kasi nga, merong mga propeta nung panahon na yon at sinasabi sa kanila, sa mga Israelita, na hindi ba kayo mag-alala, aalisin din tayo ng Panginoon dito. Tatanggalin tayo rito, makakabalik tayo sa bayan natin. No? Pero ipaulit-ulit na yan, na pinropesay, panahon pa ni Isaiah, panahon pa ng ibang propeta, ni Jeremiah, na dahil sa katigasan ng ulo nyo, dahil sa kasalanan nyo, papabihag ko kayo. Sabi ng ito nga, na-fulfill na. Pero yung mga false prophet, iba ang sinasabi. Hindi, nung una sabi nila, hindi magtatagumpay ang sumasakop sa atin, hindi tayo madadalang bihag. Ngayon nangyari na. Nag-iba naman sila ng turo. Sabi naman nila ay, hindi tayo tatagal dito. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong makinig sa mga yan. Ginagamit nila ang pangalan ko, pero hindi ko sila mensahero. Verse 10. Sabi sa verse 10, for thus says the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Sabi ng Panginoon, yung mga false prophets, sinasabi nila, makakauwi kayo agad. Ito ang sinasabi ko sa inyo, 70 years kayong nasa exile. 70 years. Yan ang sabi ko, sabi ng Panginoon. Okay? Hindi ko naman po sinasabing 70 years tayong naka-quarantine, no? Ang sinasabi ko po ay itong mensaheng ito. Sabi ng Panginoon sa kanila, accept. Ito yung kalagayan nyo ngayon. Tanggapin nyo. Kasi hanggat di nyo tinatanggap yan, sasama lang ng sasama yung loob nyo. Hanggat di nyo tinatanggap yan, walang mangyayari sa buhay nyo, hindi kayo makakapag-adjust. Hanggat di nyo tinatanggap yan, magiging malungkot kayo, magiging aburido kayo. No? Hanggat di nyo tinatanggap yan, mahihirapan lang kayo. Sarili nyo ang pinapahirapan ninyo. Sabi ng Panginoon, tanggapin nyo na 70 years kayong andyan. No? At alam nyo po ba ibig sabihin nun pag 70 years? As in yung mga anak-anak nila, apo-apo nila ang makakabalik sa Israel. So itong mga Israelita na buhay ngayon, the Lord was telling them, accept. Accept your situation. No? Verse 11, tingnan nyo po. Gusto ko lang pong ipaliwanag sandali itong verse 11. Kasi itong verse 11, biktima ito ng maraming pagpapaliwanag na out of context. Ginagamit sa evangelism. Sasabihin nila na, for I know the plans I have for you. No? Plans for welfare and not for evil. Plans to give you a hope in a future. So, yung iba, pag sinisir nila, sasabi na, tanggapin mo si Lord. Ang maganda ng plano ng Lord sa buhay mo. No? At ikaw ay magiging maganda yung buhay mo. Yung iba ginagamit pa nila para ituro yung prosperity gospel, no? Na kapag tinanggap mo si Lord, no, magiging yayaman ka. No? Yung iba po 'yon, no? Yung iba naman talaga na out of context lang nila. Ano po? Pero alam niyo po ba, itong verse na 'to, hindi ho 'yun para doon. Sinabi ito ng Panginoon sa panahon na nasa matinding crisis. Sa panahon na pangit yung pinagdadaanan. Kaya sinasabi sa kanila ng Panginoon, sa bansang Israel as a whole, sabi ng Panginoon sa kanila, okay, nakaranas kayo ng ganyan. Pero ako na mabuting Diyos nyo, maganda pa rin ang plano ko. Hindi talaga para sirain kayo, hindi talaga para wasakin kayo, kundi para ayusin kayo. Hindi talaga para patayin na kayo at mawala na kayo as a nation, but to give you a hope and a future. No? Yun yung sabi po sa kanila ng Panginoon, as a nation. As a nation. No, na. So, yung bang, paano yun? As individuals. As individuals, ito ang sinasabi sa kanila ngayon ng Panginoon. Accept. As a nation, may plano ako after 70 years pa. Pero as individuals, ito ang sinasabi ko sa inyo. Tanggapin nyo yung kalagayan ninyo ngayon. I don't know kung na-encounter nyo to, yung tinatawag na serenity prayer. No? Ano ba yung serenity prayer? Sabi niya, God, grant me the serenity to accept the things that I cannot change. The courage to change what I can. And the wisdom to know the difference. Lord, give me the peace. No? Yung kapayapaan, katahimikan ng kalooban. Natanggapin ko yung mga hindi ko na mababago. Bigyan mo ako ng tapang na baguhin yung kaya kong baguhin. Bigyan mo ako ng karunungan para malaman ko kung ano ang kaya kong baguhin at ano ang hindi ko na kayang baguhin. At yung mga bagay po, maraming bagay sa buhay, sa totoo lang, hindi natin hawak. Hindi mo hawak yung sitwasyon, hindi natin hawak yung sakit, no? Hindi natin hawak yung ugali ng mga mahal natin sa buhay, hindi mo hawak yung ugali ng yung kapitbahay, no? Sa totoo lang po, yung mga bagay no, hindi natin hawak. So you need the serenity to accept the things that you cannot change. Bakit? Tingnan nyo po
Sa mga panahon ngayon, ano ba ang mga struggles natin? Marami yan di ba? Pwede yan, ang struggle mo ngayon, sama ng loob. Habang nasa bahay ka, mas lalong sumasama ang loob mo. No? Yung iba, ang struggle nila, gutom. Yung iba, ang struggle nila ay, yan, pagkaburyong. No? Pwedeng maraming mga pinagdadaanan tayo ngayon. Pero, alam nyo, tanda natin may mga bagay, wala talaga sa kamay po natin. So what do we do? No? Sabihin mo, Lord, give me the serenity. Give me the peace. Na Panginoon, na makapamuhay sa gitna ng ito. Nang hindi yung galit ako, masama loob ko. Lord, grant me that serenity. Alam nyo, may purpose din naman, may purpose po yung mga bagay na pinapahintulot po ng Panginoon. Ano po? Yan po ay para sa development natin, lalo na ng character natin. Okay? Meron akong nakita pa na quote dati, tagal na, no? Nabasa ko sa nabasa ko po ito nakapinta sa wall ng isang hawla ng hayop. Hawla yata ng unggoy sa Malabon Zoo. Nakalagay, sabi niya ay, the more a diamond is cut, the more it sparkles. So never despise life's fiery trials because they are God's way of bringing out the best in you. They are God's way of bringing out the best in you. No, kung paano raw yung diamond, no? Di ba pag tinatapyas-tapyas yung diamond para kuminang siya ng kuminang. Siyempre, no, kung may damdamin yun, masakit yun, no? Pero habang tinatapyas, mas kumikinang. The more it sparkles. Kaya yung mga pagsubok daw, yung mga circumstances na hindi maganda sa buhay, huwag mo nang i-despise. Do not despise them. Kasi pag dinidespise mo, kinagagalit mo, kinasasama ng loob mo, yung pinahirapan mo lang kalooban mo. Tingnan mo na lang, Lord, tinutulod niyo po ito sa buhay ko. Nangyayari ito sa buhay ko. Grant me the serenity to accept this. And Lord, help me learn from this. Help me develop from this. So, ang ibig ko pong sabihin, dito sa point ng accept, ay pag tinatanggap mo ang isang bagay, nag-grow tayo sa ating character. Pag-adapt, pwede kang mag-prosper, di ba? Pag marunong kang mag-adapt, pwede kang magtagumpay sa buhay. Pwede kang maging productive. Pero pag sinasabi namang marunong tayong mag-accept, then tayo naman po ay nadidevelop ang ating pagkatao, ang ating character, no? Kasi nga po, yung the result of acceptance is growth in character. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon dito, James chapter 1, verse 2 to 4. James chapter 1, verse 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Yun daw po talaga ang kwento ng buhay. We face trials of various kinds. Iba-iba. Hindi yung isang pagsubok lang maranasan mo, isang klase lang. Hindi. Iba-iba. Part 2 talaga raw pala yan ng buhay. No? For you know that the testing of your faith produces steadfastness. In other words, steadfastness is patience or perseverance. Ano raw? Pinapahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay. Pinapahintulot niya sari-saring mga karanasan natin, may crisis o wala. Bakit? Sabi niya kasi gusto ng Panginoon mag-produce yan ng steadfastness, ng patience, ng pagpapakatatag, ng perseverance sa buhay natin. Tapos tingnan niyo po sa verse 4. Sabi, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. No, so, alam niyo, may mga bagay na pinaparanas ang Panginoon kasi ang gustong-gusto niya makita pala sa atin, yung steadfastness, yung patience na kaya mong tiisin, kaya mong dalhin yung kahit na yung pangit na sitwasyon. Kaya pinaparanas tayo ng mga pagsubok, ng mga trials. Bakit? No, para nang sa ganon ma-develop yung ating karakter at pangunahing karakter nga po yung steadfastness. Tapos sabi niya, kapag nagawa na ito yung effect, full effect ng steadfastness. No, kapag nagawa na niya ito, you may be perfect and complete, lacking in nothing. Anong ibig sabihin ng perfect and complete? Walang kulang. Again, yun po yung sinasabi ko dati. Pag sinabi nilang perfect, ibig sabihin matured. Then you will be matured. Alam nyo, nagpaparana si Lord ng mga trials. Bakit? Gusto niya mag-mature tayo. Sa pamagitan ng mga trials, no, ay nagagawa nating magtiis. Kapag nagawa mo magtiis sa trials, ibig sabihin, nakapasa ka. Di ba? At dahil nakapasa ka, nagmamature ka.
Habang ikaw na ipapasa mo yung mga pagsubok, yun nga sinasabing you are complete, you are lacking in nothing. Kaya pala isa yan sa pangunahin na gusto ng Panginoon na ma-develop po sa atin. Kasi nga po sa buhay po natin talagang may mga struggles, may mga trials na darating sa buhay. Kaya nga yung mga Kristiyano po na masasabi mong lacking nothing, ito yung mga na masasabi mong ito pasado talaga itong mato, pasado talaga. Bakit? Naipasa nila ang mga pagsubok eh. Kaya masasabi mong ito talagang ayos na ayos to. Bakit? Puro nga nakapasa eh. Pag hindi nakapasa, obviously, ang daming kulang sa buhay niya. No? Ang daming lacking sa buhay niya. Incomplete siya. Bakit? Kasi nga, hindi nakapasa sa mga pagsubok. That's why God allows trials. Kahit sa sitwasyon po ngayon. Di ba? So, yung mga pinagdadaanan natin ngayon, tingnan mo, no? Anong kinakailangan mong mapasa? Tingnan mo ngayon, nagkasama lang kayong mag-asawa. 24/7. Araw-araw, oras-oras, lagi kayong nagkikita. O ngayon, gusto mo, hiwalay na. O hindi mo na ipasa. Di ba? Nagsawa ka sa bahay, no? Kasi lagi mong kasama yung iyong nanay at tatay. Lagi ka napagsasabihan. Ngayon, gusto mo, pagkatapos nitong ECQ na itong mag-aasawa na ako. Tingin mo na ipasa mo yun, dapat mong ipasa. Yung iba, nag-lockdown lang. Yung mga ibang Christian dyan, nalamig na. Diba yung ibang mga cell leader, no? Tinamad na. Tika muna, di ba? Mukhang may pagsubok, mukhang trial, kailangan din nating malagpasan, kinakailangan nating ipasa. Dati ngayon, dahil wala ng worship service na maramihan, wala ka ng oras para sa Panginoon. Hindi ka na nag-worship, hindi ka na nag-pray, para bang si Lord nasa simbahan lang. Kaya nga lagi natin sinasabi, si Lord, kasama mo naman lagi dyan. Di ba? So the question is, sige, yung ECQ sa totoo lang, itong quarantine na to, no, struggle yan sa karamihan talaga, kung hindi man lahat. Pero, kaya mong ipasa yan. How? Accept. And the Lord will give you patience. Kasi gustong i-develop talaga ng Panginoon sa iyo yan, no, yung mag-persevere. Alam mo, yun ang nangyayari sa mga tao. No? Ito ang nade-develop sa mga taong nag-a-accept. Yun pong perseverance. Okay? So, two things, mga kapatid. Okay, I'm talking about our ECQ. Ano naman tong ECQ na to? Enhanced Christian Quality. Sa gitna ng Enhanced Community Quarantine. Pwedeng tumaas ang quality. Pwede pala nung quarantine magkaroon ng positive result sa buhay mo. How? Sa pamamagitan ng pag-adapt at sa pamamagitan ng pag-accept. Let me end with this. No? Alam nyo, itong generation natin, tayo. We will go down the history as what we may be called, no? Pwede siguro yung COVID-19 generation, no? O ECQ generation. Kung paanong, di ba, may mga generation, sabi nila, panahon ng Hapon. Di ba? Panahon ng World War II. O tayo, inabot natin ito. Ako, sa totoo lang, I never expected, no, na yung takbo ng buhay sa kapanahunan ko ay magkakaroon bigla ng abrupt na pagbabago. I thought, no, yung buhay mula nung ipanganak ako hanggang sa magbinata ako, mag-asawa ako, hanggang sa mamatay ako, I thought yung ganun, yung regular, yung normal na takbo, lahat. I didn't know na magkakaroon ng ganitong pause, magkakaroon ng ganitong abnormality. So, yun, sa ayaw at sa gusto mo, yun na talaga, no? Yun po yung buhay natin. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat nito, ano kaya ang masasabi mo sa sarili mo? Would you say, survivor ako ng crisis? I survive COVID-19. Ganun ba? Yeah, pwede. And I, of course, by the grace of God, karamihan naman, survivor naman talaga po rito. Di ba? Nagkasakit o hindi. Malalagpasan po natin ito. Pero, satisfied ka na? Survivor ka lang? No? Kung ako tatanungin mo, I'd rather say not just I survive, kundi I thrive. I thrive during COVID-19. So, anong gusto mo? I survive o I thrive?
So, mayroon bang magandang mangyayari sa panahon ngayon? Ano bang positive result nitong lockdown, nitong quarantine natin? Well, siyempre, unang-una pangkalahatan, napipigilan yung higit na pagdami pa na-infection. Yun yung talagang dapat na mangyari. Alam naman natin yun ang habol natin. No? Pero other than that, ano pa ang pwedeng maging positive effect nito sa'yo? Kasi may negative effect eh. No? Isang negative effect niyan, sabi nila ay yung ekonomiya, magkakaroon ng recession. So papaurong ang ekonomiya. O sige, andyan na tayo. Pero ikaw paurong ka rin? Wag naman. Dapat pasulong tayo. Kahit sa panahon ngayon, hindi natin hinahayaan na talunin tayo ng sitwasyon. But we can become better people. Bakit? We will thrive in the midst of crisis. Lumapit po tayo sa Panginoon ngayon. Manalangin po tayo. Tanggapin natin sa puso natin ang kanyang salita. Let me just pray for you. Sige po, yumuko lang tayo at pumikit. And let the word of God be true to our lives. Panginoon, lumalapit po kami ngayon. Kayo na Diyos, na sovereign. You are in control. Lord, ang buhay namin, hawak niyo, wala sa kamay namin, Panginoon. Ang mga sitwasyon. Pero Lord, narito kami. Pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili po sa iyo. Panginoon, salamat. Kasi kahit anong pagdaanan namin, kahit anong panahon ng buhay, kasama ka po namin, Panginoon. Lord, naniniwala kami na ito ang kalooban mo sa amin. Hindi pa namin alam kung anong mangyayari talaga sa hinaharap. Hindi namin mapipredict, Panginoon, kung anong mangyayari, kung hanggang kailan matatapos yung crisis, kung hanggang kailan, Panginoon, yung magkaroon ng gamot talaga, kung anong epekto sa ekonomiya, kung ano ang magiging new normal. Lord, hindi namin ito alam. But Lord, there's one thing that we are sure of, that our lives are in your hands. Thank you, Lord. At Panginoon, ito pang isang bagay na sigurado po namin, na gusto mo na mas maging mabuting tao kami, Panginoon. You want us to be better people. Lord, nihiling ko, ma-enhance pa, madagdagan pa, umangat pa, tumaas pa yung quality namin bilang mga mananampalataya. Let that be the positive result, Lord, nitong pinagdadaanan namin ngayon. That we will become better believers, better people. Paggrupa kami, Panginoon. Help us to adapt with our circumstances now. And help us to accept, Lord, the situation that we have. And Lord, let patience do its work in our lives. Let us persevere, Lord. Lord, fill us with your peace. Fill us with your joy. Give us your wisdom. We ask, Lord, that whatever the result of this crisis now, we will emerge better people. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Kantahin mo ito, gawin mong prayer mo. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, lifted into your perfect plan.
Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hands, and call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Bago po sa ating benediction, ay gusto ko pong anyayahan yun pong mga ngayon pa lang nakakapakinig o nakakasama dito po sa ating simbahay, ano po, na kung kayo po ay gusto nyong lumapit pa lalo sa Panginoon, makakilala lalo sa Panginoon, message nyo po kami po dito po sa page na ito ng Grace Testament Church. Pwede rin po sa page ko, sa Rafi Panlilio. Gusto po namin na mapanalangin kayo. Gusto namin na matulungan po kayo. At makita-kita po tayo sa mga susunod na simbahay po natin. God bless you po. Manalangin po tayo ngayon. Panginoon, salamat po. Ilapit mo pa kami lalo sa iyo. Hinihiling namin, Lord, na ang salita niyo matanim talaga sa buhay namin. Magbunga po talaga ito sa amin. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, pinapanalangin namin ang pag-iingat nyo na patuloy sa amin, sampu ng aming mga pamilya, pagpo-provide ng pangangailangan, at tulungan nyo kami, Panginoon, na maging makabuluhan ang mga araw at oras na ginugugol namin sa mga panahong ito, Panginoon, na wala kaming gaanong pinagkakaabalahan. Ilapit mo pa kami lalo sa iyo. Thank you, Lord. Hinihiling namin patuloy yung bansa namin, Panginoon, na matapos na po ang salot na to, hindi lang sa amin, kundi sa iba pang mga lugar. Hinihiling namin na mag-flatten na yung curve, Lord, na yun pong infection, di na po ito kumalat pa, Panginoong Diyos. Lord, patuloy kaming humihiling yung mga pangangailangan ng mga kababayan namin. Provide for their needs, Lord. Ingatan nyo yung mga government leaders namin, ang aming presidente, ang aming mga opisyales. Patuloy nyo silang gabayan sa mga tamang hakbang. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for listening to us. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama at pagpuspos ng banal na Espiritu ay sumating lahat, ngayon at sa lahat ng oras ng ating buhay. Amen at amen. Amen.